Hi, long time no see. Before everything, please like, share, and subscribe. Please help me reach 1,000 subscribers. Itong mga nakaraang linggo, napaka-busy po sa paghahanap buhay at sa mga commitments. Isa na doon, ang pagiging judge, one of the judges in Pelikula Agrario, ng Department of Agrarian Reform sa Leyte. Kanya dadalhin ko kayo sa Leyte. Specifically sa isang historical town, ang Palo, Leyte. Lakat na ta! Sa bayan ng Palo, naglanding si General Douglas MacArthur. Kung kayo po ay Gen X, malamang hindi nyo kabisado ang nangyari sa Pilipinas noong World War II or 80 years ago. Sinakop ang Pilipinas ng mga Hapon. We were then under American rule, but the Americans and the Filipinos were soundly defeated by the new invaders. Tumakas si General MacArthur, commander of the combined forces, at nagbitaw ng isang pangako, I shall return. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Almost 4 years bago siya nakabalik. Rumesbak ang puwersang Kano para palayain ang Pilipinas mula sa mga kamay ng mga Hapon. Dito, sa Palo, Leyte, pumasok si MacArthur kasama ng ilang mga opisyalis ng Philippine government. Dito, pumihit ang gyerang pandaigdigan at isa-isang nabawi ang mga territories. There is a monument in Palo, along the sea, recreating the scene on that fateful day na bumalik ng todo ang American forces. Maganda ang MacArthur Landing Memorial Park at patuloy na inaayos at pinapaganda. Agree naman siguro ang mga nagre-relax na mga asong ito. Sa tapat ng park ay ang museum. Lalo na of Leyte, who made the incursion successful. Nahahati ang museum into two parts. One, on the war, in photos and text. At sa kabila naman, on the arts and culture of each town, as depicted in their festivals and products, also in photos. Pero meron sila doong actual local goods at mga pasalubong. Speaking of pasalubong, baka gusto mong bumili rito.
enchanting Palo Cafe and Pasalubong Center. From bags to garments to food and condiments, pwede kang mag-uwi. When you patronize this store, matutulungan mo directly ang mga livelihood ng komunidad. Another historical site in Palo is the Metropolitan Cathedral of the Transfiguration of Christ, or simply, Palo Church. Itinayo ito noong mid-1500s at nagdaan na ang simbahan ng ilang wangis. It now has a modern look, simple lines and all, with only the retablos looking baroque. Nagdaan na ang simbahan sa pangangasiwa ng Jesuits, Augustinians at Franciscans. Sa tabi ng cathedral ay mga libingan. The most significant of which is the mass grave for the victims of Typhoon Yolanda. Nagpunta dito si Pope Francis noong 2015 para bindisyonan at ipagdasal ang mga biktima ng natural disaster na yon. Malaking trauma sa psyche ng mga taga Leyte ang Typhoon Yolanda. Ito nga, isang sculpture sa provincial capital, pinapaalala ang lakas ng bagyong yun. Sa loob ng tila rumaragasang cyclone, may mga kamay na nakaangat, magkahawak, parang the spirit of survival. Maraming sculpture sa bagong provincial capital na nagsasalarawan ng mga historical figures and events. Katulad nitong First Mass in Leyte, si Magellan, si Lapu-Lapu, at iba't iba pa. Mukhang gwapo ang kanilang kapitolyo. Palo has the honor of being the site of latest seat of the governor. Nag-break kami for lunch sa isang dinudumog na turo-turo sa Palo. Ang aking in-order ay tinolang tuna. Pero di ko ma-resist ang inihaw na liempo. Na. Dito ako binook ng aking host. For families, ang kanyang positioning. Okay naman siya. May amenities like pools. Ang restaurant nila ay alfresco, nakatanaw sa pool. Dito ako nagbe-breakfast. Kaso, katapat ko ay mga BFFs. Hindi po best friends forever, kundi busy flying flies. Sana makontrol ng may-ari. Wish ko rin sana na lighted palagi ang hallways at attentive sila sa paglinis ng kwarto. Maganda pa naman ang lugar. Ang standout attraction ng resort ay yung cafe nila doon. Cozy. They have a wide variety of breads, pastries, and pizzas. Hindi ko naman kayang subukan lahat.
I tried this vegetarian focaccia bread one day, and sumunod na araw, salad. Parehong pasado. Ang last stop natin sa Palo ay ang kanilang municipal hall na napaka-elegante. Palo has no more than 80,000 citizens. Pero hindi tinipid ng kanilang mayor na si Remedios Petilla or fondly called Matin na magkaroon sila ng welcoming hall. Nirequest ko nga na buksan nila ang mga ilaw at pinagbigyan naman nila ako. May magagandang finishing. Pailaw. Artworks. Computerized access to services. Efficient staff. Nasilbihan ka na nga, nag-enjoy ka pa. Para ka lang pumunta sa isang magarang bahay na pag-aari mo rin. In fact, they allow their constituents to use it for private and community events. Sinubukan ko rin sana na ipakita sa inyo ang Santo Niño Shrine sa Tacloban. Nakita ko po ito sa isang action film, Filipino action film sa Netflix. Maganda po ito nung una ko itong nakita noon. Napaka-busisi ng detalye. Pero unluckily, bawal na daw kumuha. Bakit kaya? Maski na yung kanilang international airport sa Tacloban. Ang gwapo. Kaya kung meron kayong panahon, dumalaw kayo sa Leyte. Until next time, Batanes naman tayo.